Bago tanghaling santo ang isang individual, kailangang busisiing mabuti ang kanyang kabanalan. Dapat ding makapagtala ng 2 milagro mula sa pagdarasal sa kanya at mapatunayan ng mga ito. Ang proseso ng canonization, alamin sa report ni Pia Arcangel. Dinadasalan at hinahandugan ng mga misa. Napapabilang sa hilera ng mga imahe ng pananampalataya at pinaglalaanan ng mga araw ng pista. Ilan lang sa mga konkretong aktibidad na iniuugnay ng mga Katoliko sa isang santo. Pero ang landas tungo sa pagiging santo, hindi hinahangad, hindi pinaplano, ngunit puno ng sakripisyo. Karaniwang hindi bababa sa 5 taon ang pinalilipas pagyaon ng isang banal na Katoliko bago simula ng tinatawag na cause for beatification and canonization. Pero maaari itong paagahin kung pahihintulutan ng Santo Papa at kung walang pagtutol mula sa Congregation for the Doctrine of the Faith. Ganito ang nangyari kina Blessed John Paul II at Mother Teresa ng Calcutta. Sa pagsisimula ng proseso, Servant of God ang tawag sa kandidato. Mula rito ay gugulong na ang pagdokumento sa buhay ng banal na Katoliko. Lahat ng kanyang sinulat, kokolektahin at susuriin. Tanging ang binuong Diocesan Tribunal at Obispo ang magsasabi kung sapat ang ipinamalas na kabanalan ng kandidato bago ipasa sa Congregation for the Causes of the Saints ang akta o ang mga dokumento hinggil sa kanya. Mula sa kongregasyon, magtatalaga ng isang relator na sa tulong ng isang theological commission ay siyang titiyak na tama ang inihahandang posisyo o buod ng akta. Kapag tapos na ang posisyo, magbobotohan ng komisyon kung dapat bang umusad o hindi ang proseso ng beatification. Ang rekomendasyong ito ay ipapasa sa College of Relators. Pagbobotohan nila kung dapat bang ituloy ang proseso. Kung aprobado sa College of Relators, maglalabas sila ng Decree of Heroic Virtues na ipadadala sa Vatican. Ang Santo Papa mismo ang mag-aaproba kung sapat na ang kabanalan ng kandidato upang tanghalin siyang venerable. Ang susunod na yugto, beatification. Dito, kailangan ng milagrong nag-ugat mula sa pagdarasal sa kandidato. Sa sandaling may maitalang milagro, bubuo ang diocese ng kandidato na Scientific Tribunal at Theological Tribunal na siyang sisiyasat. Ang Scientific Tribunal aalamin kung wala talagang paliwanag ang siyensya para sa naturang milagro. Ang Theological Tribunal naman ang susuri kung ang milagro ay dahil sa pananalangin sa kandidato lamang at wala ng iba. Kung tiyak na ang parehong tribunal na milagro nga ang nasaksihan, uusad ang proseso tungo sa mga kardinal at miyembro ng General Meeting. Oras na aprubahan sa pulong ang milagro, ipadadala ang hatol sa Vatican. Kapag naglabas ng Decree of a Miracle ang Santo Papa, saka idedeklara ang kandidato bilang biyato. At mula sa bansag na Servant of God, blessed na ang salitang ikakabit sa kanilang pangalan. Pero hindi pa rito nagtatapos sa proseso. Kailangan ng isa pang milagro na daraan din sa parehong pagsisiyasat. Kapag inaprubahan muli ng Santo Papa ang hatol ng kongregasyon sa pangalawang milagro, sasailalim na ang biyato sa canonization. Gayunman, may mga pagkakataong hindi na hinihingi ang pangalawang milagro. Gaya ng nangyari kay Blessed John the 23rd na iisa lamang ang milagrong iniuugnay sa kanya. Ang seremonya ng canonization ay karaniwang isinasagawa sa St. Peter's Square o di kaya sa bansa ng idedeklarang santo. Sa isang espesyal na misa pangunahan mismo ng Santo Papa, babasahin ang talambuhay ng mga kandidato. Pagkatapos ito ay ihahayag ng Papa sa wikang Latin na ganap na silang santo, isa sa publiko ang higanteng imahe ng mga pinakabagong santo ng simbahang Katoliko. Silang mga natatanging ehemplo ng kabanalan at pananampalataya at ating mga tagapamagitan sa langit. Pia Arcangel, GMA News.